Today's Vegetarianism, the Noble Way of Living, will be presented in Tagalog and English with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. Mga kaibig-ibig na tagapanood, kami nagagalak na makapiling kayo ngayon. Gusto namin kayong anyayahan sa maigsing biyahe sa Palakaibigang Kapitolyong Lungsod ng Maynila sa Pilipinas at ipamahagi sa inyo ang aming natuklasan. Ang gawin lang ninyo ay dalhin ang inyong ganang kumain. Maginhawang kinatulong sa tagiliran ng abalang siyudad ay ang masiglang kainang gulay na may maginhawang dampi ng tahanan. Maliit man ngunit malagong lunti ang hardin ang sasalubong sa mga bisita at malugod kaming tinanggap sa alkoba sa siyang kinatayuan ng lunti ang kainang gulay at kapihan. Ngayon ang hardin ay nasa kasibulan at sa loob ng kainan ay buhay na buhay. Kitang-kita ang mga nasisikain na maligayang maligaya at nasasarapan sa pagkain sa gitna ng pag-uusap at tawanan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang mga pagkain na international ang nakapalamuti sa mga mesa na kasing makulay ng mga nakapalamuti sa kainan. Isang simpleng mesa ang nasa malapit sa pintuan na kung saan nakalantad ang mga pagkaing gulay na nakahanda para bilhin o tikman at subukang gayahin sa bahay ang mga kaakit-akit na pagkain na yon. Ang aming mga panlasa ay nakabalot ng masasarap na amoy na siyang nag-akit sa amin para umupo at tingnan kung ano ang nasa listahan ng pagkain sa luntiang kain ng gulay at kapihan. Isang magiliw na kumain ang bumati sa amin at sinabing hello. Hi, I'm Donna Rugay. I am from Cagayan de Oro. We're all from Cagayan de Oro. And what are you doing here today? I'm experiencing this very delicious food here in Manila. And what do you think of the food here? It's great, really great. Para nakatagpo kami ng nasisiyahang suki. Tingnan natin kung ano ang palagay ng Ginoong ito sa kainan. So what do you think of the food here? The food is great, that's why I'm always coming back. And are you a vegetarian? No, I'm not. I chose to eat here because I want to experience the food again and because the food is great and it's good for the health too. So would you recommend other people to eat vegetarian? Of course, definitely, they should. Ngunit isa pang naliligayahang customer, nakakatuwa, hindi man siya taong makagulay, ito ang umantig sa amin para lalong maging interesado tungkol sa luntiang kain ng gulay at kapihan. Ano ang tungkol sa pagkain ang umaakit kahit sa mga hindi makagulay? Suriin natin ang listahan ng pagkain para sa mga ibang sagot at masarap na pananghalian. Ang greens ay nag-aalok ng hanay ng international na luto. Ang bahagi ng sopas at salad ay nakalista sa iba't ibang pagpipilian ng Asiano, Italiano, Amerikano at Pilipino. Sa ibaba ay may pasta mula sa pasta primavera hanggang pesto. Ang tinapay na may palaman at nakabalot ay mukhang masarap at nakakagutom kahit sa tingin lang sa mga larawan. Sa susunod na pahina ay ang mga pagkaing inahain na may Pilipinong lasa. Ang pinakatanyag na binibili sa greens ay ang nakaugaliang ulam ng Pilipinas na tinatawag na sisig. Tinimplahan ng maraming bawang, luya, sibuyas at dinurog na paminta, tulad ng pagkakagusto ng mga taga roon. Sinabi sa amin ng itong version na walang karne ay katakatakang kahawig. Sa susunod na pahina ay iba pang kinagigiliwan sa kainan, greens na kagulay na mainihaw, gawa mula sa harina at ibinabad sa minatamis na bawang, dinurog na paminta, pinya at toyo. Itong mga tinuhog na inihaw ang binalik-balikan na mga mamimili
isang malusog na kapalit ng dati na puno ng mantika. Sa susunod na mga pahina ay ang mga iba't ibang putahe mula sa relyenong isda hanggang sa pagkain ng pastol. Merong magandang napagpilian ang mga pampalamig at lahat ng minatamis na kainan at walang itlog. May paunawa sa aming mesa na nagpapahayag na ang sorbetes ay walang gatas, gawa mula sa bigas organiko, ganap na papuri sa tropikong panahon ng isla. Dahil sa hindi kami nakakapagpasiya pa kung ano ang aming iutos na bilhin, pansamantala, dumampot kami ng chicharon na napagpilian, nakakasira ng kalusugan at nalutong pritong balat na gustong-gusto sa Pilipinas. Ang katabi namin ay isang mabait na babae, nagmungkahi kung bakit maraming tao ang bumabalik sa luntiang kain ng gulay at ipinapayo ito sa kanyang mga kaibigan. The tofu tastes like real beef. And also the fish relleno, although it's vegetable, but it tastes like real fish. I am very satisfied with the meal, and it is very delicious, and not only delicious but good for the health. Kahit na siya ay di makagulay, si Flor de Lis ay nagmungkahi na magandang payo para sa mga naghahanap ng mabuting kalusugan. I would recommend people to eat vegetarian. Very delicious and good for the health. It's healthier for because digestions and more you can get more nutrients from the food that you eat. Ang karaniwang kinagigiliwan ng mga Pilipino sa luntiang kain ng gulay at kapihan ay ang kinagisnan nilang lasang pagkain ang siyang dahilan para sila ay bumalik na walang pagmumalupit, kolesterol at chemical sa sangkap sa karne. Ang international na luto ay may iba't ibang pagkagulay na may lasa para sa mga pihikan. Maliban sa kakaibang pagkain na niluto sa pagkamawain at pagmamahal, ang greens ay maginhawa at parang nasa bahay ang pakiramdam. Ang may-ari ng kainan ay sina Ginoo at Ginang Duran na ginawa nilang greens at kainan na may panauhin ang kanilang bahay. Nag-aalay ang makagulay na tanghalian, hapunan at kahit pag-aralan ang pagluluto. Sa aming pagbabalik pagkatapos ng maikling mensahe ay ang aming pag-uusap sa isa sa may-ari ng luntiang kain ng gulay at kapihan, ang mabait na Ginang Mary Ann Duran. Maligayang pagbabalik sa pagkaing gulay. Ang dalisay na pamumuhay, nandito tayo sa luntiang kain ng gulay at kapihan sa gilid ng Maynila sa Pilipinas. Sinasamahan tayo ni Ginang Mary Ann Duran na nagpasimula ng kainan kasama ang kanyang asawa para ipamahagi ang makagulay na pagkain sa lipunan. We've been in the business for this past 8 years, and we have some clientele. A lot of people are coming, so I think it's a good sign. We started at 2001. It was my husband's idea, but we had this as not as a business, but we started as okay. We love to eat out, and then there's no vegetarian restaurant available around. So okay, we'll make our own. So it's part like a hobby and sharing vegetarianism to other people. So that's how we started. Mula sa bisitang aming nakausap ngayon,
Lumalabas na halos lahat ng mga tao sa Greens ay hindi makagulay. Pinatutuhanan ni Mary Ann. A lot of our clients are non-vegetarians. Only a few percentage are vegetarian. And they're just trying to be healthy, and there are a lot of good stories, and it's recommended by their friends, so they try to check it out. Ano ang madalas sabihin ng mga tao pagkatapos nilang kumain ng pagkaing gulay sa unang pagkakataon? Ano ang ilan sa mga tugon na natanggap ni Mary Ann mula sa loob ng mga taon? They're saying like, no, you know what? I'm very thankful of what you did. It's because of this restaurant. There's a lot of results in their medical test has improved. So their doctor was saying, whatever you're doing, keep doing it. They keep coming back, and so I think it's a good feedback. Ang Greens ay tumatanggap ng mga panauhin mula sa ibang bansa. Ilan sa kanila ay naghahanap ng tunay na pagkain ng mga Pilipino. Ang mga iba'y nag-uusyoso na matikman ang makulay na bersyon ng pagkain sa kanilang bansa. Ganoon pa man, ang kainan ay gumagawa ng pagkain na karamihan sa lokal ang kumakain. Of course, a lot are Filipinos, but even a lot of foreigners coming around, like Americans, Indians, Chinese, and Japanese, a lot, Koreans, a lot of Europeans. Si Mary Ann at ang kanyang asawa ay mahigpit na nakagulay. Nagbibigay sa mga makagulay ang kapayapaan ng pag-iisip sa kaalaman na ang pagkain ng Greens ay inihanda ng maingat at pagmamalasakit para sa purong mga kasangkapan. Sa nakalipas na 23 na taon na, si Mary Ann mismo ang nakapansin na matinding pagbabago ng kanyang kalusugan. Liban sa pangsariling kagalingan, sinabi rin niya sa amin kung papaano sagipin ang kapaligiran at ang ating kamanghamanghang kapwang nabubuhay. Of course, it's a known fact now that it's good for the environment and the climate. It's a big help to be a vegetarian. It's like also a favor to yourself because a lot of diseases are coming from the meat. So I think it's a big favor to yourself and the animals. Ang pagkain karne ay may napakatinding pasalungat na epekto sa ating ekolohiya. At maski ang isa man ay hindi dadaan sa pandiyetang halaman, pinapaalala ni Mary Ann na ang maliliit na pagbabago sa ating pagkain ay makakatulong. The soil, the air, they're destroying it, so it's not really good. I hope people will try to change their diet just a little bit. So if they can do it abruptly, just a little bit, so they can, siguro maybe later, they can take it away from their diet. Since it's the main contributor to climate change, I think it would be wise and more compassion for the environment that we should try to change our diet. Patungo sa ilalim ng listahan ng pagkain ng Greens, basahin ang magandang sabihan ng matalinong Amerikanong manunulat at pilosopong si Henry David Thoreau. Wala akong duda na ito'y parte ng kapalaran ng angkan ng mga tao sa kanilang unti-unting pagbabago na iwanan ang pagkain karne. Sa makagulay at pagkain gulay ang kalakalan na tulad ng luntiang kain ng gulay na kumakalat sa buong mundo, ito'y nagiging pagkain sa mga nagsisimulang kumain ng gulay na nawawalang karaniwang mga lasa. Gusto naming pasalamatan ang mga may-ari, Ginoo at Girang Duran, sa pag-anyaya sa amin sa kanilang bahay at kainan at pag-alalay sa maraming mga kumakain, maawain, malusugin at masarap na mga niluluto. Salamat sa pagiging panauhin namin ngayon sa aming pagbisita sa luntiang kain ng gulay. Ang lugar na kain ng gulay sa Maynila, Pilipinas. Sana manatili kayo sa amin dito sa Between Master and Disciples, ang susunod sa Supreme Master Television. Hanggang sa susunod, nais naming umangat ang mga araw
ng inyong minamahal at maningning na kalusugan. Thanks for being our guest today on our visit to Green's Vegetarian Restaurant, a veggie heaven in Manila, Philippines. Please stay with us for Between Master and Disciples, coming up next on Supreme Master Television. Until next time, we wish you and your loved ones uplifted days and glowing health. If you have the chance to visit in the Philippines, hope you can come over here at Greens and try our food. Be veg, go green, and save the planet.